Unang insidenteng gigamatyan sa matud pa sakop sa Pechenko Robbery Hold-Up Group nahitabo nitong petsa 30 sa bulan sa Abril. Misukol og miuna kunog pabuto sa kapulisan diyang iserve unta sa Joint Forces sa Santo Tomas Police, Panabo City Police ug Intelligence Section sa Davao City Police Office ang warrant of arrest alang sa magsuong Emmer Blair Parcia ug Rome Anthony Parcia. Ug kay matud sa pulis, misukol lagi kuno ang mga suspect, busa na pusilan sila. Patay sila Jestel G. Panilagan o Rodel Garcia Jr. Taod-taod nitong petsaha na pusilan patay usab ang nakaikyas nga si Emmer Blair Parcia. Tulo silang tanan nga mipanaw, nagikasakit sa mga ginikanan ug uban pa nilang kabanay. Magduha ka bulan ang nakalabay. Laing insidente ang ikalambigitan sa matud pa laing sakop na usab sa Pechenko Robbery Hold-Up Group. Karon, ang mismong leader na kuno nila nga si Rome Anthony Parcia alias Antonio Pechenko ang nabiktima. Ingon man ang lain pa nilang kauban nga si John Ward Quimada alias Jan Jan. Nadakpan sila sa mental area din matud sa polis nagplano kuno mang hold up. Inig kaugma, petsa 26 sa Hunyo, gipailawom sila sa inquest proceedings sa mental police ilawom sa kasong illegal possession of firearms and explosives ug gibiyahe sakay sa mobile patrol apan sa dalang Davao Bukidnon Road at bang dinhi sa Bamboo Subdivision gipangpusil ang duha ka suspect, patay ug nabanlawan sa ilang kaugalingong dugo. Butang kini nga gikasakit sa pamilya, gani gipili nilang mohilom ug dili na lamang magpa-interview. Sobrang pagbangutan na kuno ang ilang gibati. Sir, justisya ba? Asa naman? Justisya kami. Patay, kanyanto pa ng patay nila. Ang patay, kanyanto pa ng patay nila. Wala na masulban. All of justice nila. Kanang kasi wala na. May patay na lang ginagawa nila nila. Dala, inquest daw, inquest. Inquest, yanggos daw. Sila na namatay. Nasairan nga dili lamang di ay ang duha ka mga suspect sa Pechenko Robbery Hold-Up Group ang nadakpan. Tungod kuyog ni Rome Anthony Parcia ang iyang kapuyo ug nga naangin kini. Matud pa sa kapulisan, may dala kining marijuana ug shabu sa iyang bag ug nga sa iyang bag usab nakuha ang mga baril ni Rome Anthony ingon man granada. Pero mga butang kining wala gid giangkon sa kapuyo nga si Genevieve. Nasakitan siya kasi simpleng kapuyo lamang kuno siya ni Rome Anthony kinsa bunti sa ilang unang anak pero giangin-angin sa kalampasang wala kuno niya gibuhat. Laing gikalain ni Genevieve sa mental police mao nga may nakasulod kuno sa ilang buhatan aron hulga-hulgaon kuno siya sa selda. Nakagawa si Genevieve sa prisuhan petsa 29 sa Hunyo tungod kulang kuno ang ebidensya nga napresenta sa kapulisan batok kaniya ug dinhi mas nasolo na mo siyang hinabi. Layo sa mga pulis nga mibantay kanamo, diyang una nako siyang nakaistorya. Sulti niya, mubaligya agad kuno si Rome Anthony baril sa usa ka nganla grande ug dili aron mang hold up, pero sa maong gabi nga nakaabot siya sa barberuhan ni Randy. Dali na silang gidakop sa kapulisan, kinsa mga sakop kuno sa Panabo City Police. Wala pa lang may kanaog dito gitiuna na siya og mga armas. Nainitiun siyang agtang, siyang tangkugo, siyang abaga, siyang asa na ang tion tapos na siya gito. Waliliho ka, putang ina, ana ba waliliho. Tapos ako, gisagitan ako, gliho, ayaw gliho, kanalingkod. Dito, sa dihang, gipasakay na ako nila sa private car. Wala man may mobile sir, gi-private man may close. Pagkaw man, gipasakay na ako, dito, nakit-ana na ako sir, na si Buds. Kaya nakadapa na siya, gigunita na siya pila ka mga tao, kanang gigapos-gapos na siya, gitadyak-tadyakan lang gihapon siya. Ultimo mo igting lang siya sa kasakit, tadyak-tadyakan lang gihapon siya, gitiun-tiunan lang gihapon siya mga armas. Ang ato niya, magkaon, wala gud siya wala gud siya nakabaktas padulong sa private car, gialas sa siya kay dili siya kalakaw kay patiyan til gigapos-gapos.
ing ana niya pag abot sa sulod gibundak pa jud siya dito sa sulod. Ako alang gani siyang gitunol. Nagpakaluoy ko, naghilak ko nga dili lang nila anaon kay sakit na kayang gibati atong tawhana. Mao to ing ato sir pag abot sa sulod gimasking tape nila ang abaga ni Bads. Gimasking tape nila para yun siguro dili kalihok. Ing ana ilahang gipurungan ang ulo para dili kita halos dili na kaginhawa ang tao basa na kay si Bads sa yan singot. Nihangyo si Bads na paimnon og tubig, nihangyo si Bads na kuanan gamay kay sakit wala jud nila pahangyua. Na ilahang buhat pagkahuman sila mga kawatan nganong nangita ko karon asa ang relo ni Bads wala man bi, akong cellphone wala man bi, ang kwarta ni Bads kita ako naman wala man to siya kwarta nganong wala man bi. Sila mga kawatan butang-butang pa sila sa kuag sabog marijuana, sila mga user, sila mga drug addict. Sa kamot sa mga pulis kuno nakasinati na si Rom Anthony og mga pasakit sa lawas. Og saksi kuno siya sa maong mangilngig nga hitabo. Nya pagkaman pag abot sa police station nadunggan ako gisagpa-sagpa. Pagsulod niya dito sa selda nagsige siya pangagay, nagsige siya gunit siyang abaga, siyang bukton, siyang mga tiil kay gibalian daw siya. Ing ana Duda ni mo atalan nga gibutangan og packing tape si Rom Anthony Parsha o katong si Kimada nga isalvage gud sila atong gabi una. Ang ako ra mga anak nagibutangan og tape sir. Ang isa wala man. Kaya ako aman ng anak mo adunay notado, mo adunay init daw kayo. Salvage yun siguro to sir kay sagaran ba yan na isalvage nga anang makita nimo nga naka-tape, packing tape. Maulid siguro to. Positibo si Genevieve nga taga Panabo City Police ang nanguna sa pagpasakit sa iyang minahal nga si Rom Anthony. dati kamo nagtanaw mo karon nangutan ako sa inyo sulod ta sa sakyanan ingon ko sir taga-asa daay mo sir natubag mo digos na ako'y gitudlo nga isa ka pulis ingon ko kato siya sir katong naglakaw-lakaw taga-asa to ay siya digos nganong mamakakman mo buot pasabot na jud ay buha-buhaton nga dili maayo sa tao kay nangutana gud ko og tarong dinakpan gud mi nganong dili man mitubag og tarong man ko nangutana buot pasabot naa sila something na sila buhatonon sila buhatonon sir kay ngano man sila magpanggap nga digos sila later on nakabalo ko Panabo di ay sila gikan Isa na sulti sa mga taga-Panabo. Panabo, nabasahan ako sa report. Panabo jud. Skan pagkuan, sikin sa mingon Panabo jud to, Panabo jud sir, Panabo. Okay. Kay nabasahan nga Wala pero Panabo jud sir, nabasahan jud ako sa report. pangalan sa opisyal. Walay ni isa didto nga naka-uniform. Civilian tanan. Walay isa naka-uniform. Naka-uniform dito katunang nag-hold sa mga kaso mga pulis mental. Ang taga Panabo walay nag-ano sila ha, walay nag-uniform. Civilian, shorts, t-shirts, jackets, mo na lang gipansuot. Na sulti ni ate nga Alberio daw na. Na siya sa pangunguno gid niya, siya ang nanguna atong panghitawua. Di ko ano, giambos daw, giambos. Unsay ambos? O giambos ba ninyo? Nay ipusil na igo ay pulis. Nganong wala pulis na igo? Akong kasingon sila ramong duha ang naigo. Oh. Sila nag-ay na sila. Pero sa gihapon, sama sa unang hitabo sa Santo Tomas, dinusa ang Panabo Police sa miserve sa warrant of arrest sa mga parsya. Diin siya milimod sa pasangil. Sa karon, laing paglimod ang pahayag ni Police Superintendent Antonio Alberio, ang Chief of Police sa Panabo City Police. Wala to siya gikulata. Kung naamay nga kita nga bunog, posible nga kanang nilugnot kung di man gid siya magpadakop. So siyempre gikuan sa pulis kay di man gid siya magpadakop katong duha. Dili dyan ako sa mamatay ngayong ana lang. Wala, sige ko ato nagtaho ngayong ana. Biskan pag kadawat nag-detret, sir. Ang nag-detret sa mga kato, dili dyan ako tumalimtan katong naka-orange. Ikaw, nagtanaw ko karon. Nagkaya mo dyan kong gitudlo-tudlo nga. Ana siya, sir, na i-release daw ko. Ana ko na dili ko ma-release. Kaya i-involve ko, giplantedan ko. Ana siya, pero i-release ka. Kaya ana siya ko dili lagi, sir. Kaya ni ana ko, basig mabiyahe ko. Asya nga, ako pa nimo noy, inig ma-release ka, inig mulaya ka, dili na lang piliun na lang nimo na makulong ka, kay inig gawas ka, patay lang gihapon ka, gianaan ko niya sa baylakaw. Katoy later alas 12 gidala ko sa crime lab.
ay magpa-drug test mi sa ihi kung negative ba or positive. Before mi ni ato crime lab ni hapit mi sa DCPO kay naay mo lagi pasa nga report akong investigador dito. Pag nagpasa sa report dito, nasilipan ako sir katong mga tao nga nagpugos-pugos sa mga picture nga nisulod mismo sa selda sir. Nisulod mismo sa selda kabalo ko mga dagko to silang tao diri. Gawas nila ang ubang kabanay ilabi na ang mga ginikanan sa mga nangamatay mihatag usab sa ilang komentaryo sa gihimo sa pulis sa ilang mga anak. Ug dili usab kuno malikayan nga madudahang may kalabutan ang pulis sa nahitabong pagpamusil patay sa duha ka sospek. Mutuo ba ka nga naapay laing tao nga ni pusil o basin ang pulis lang gihapon ang nag-orchestrate sa tanan, ang nag-dramatize sa tanan? Kita mga dabawin nyo, ano diri na sa Davao, nagdato, nakamat ko na kung saan dagan diri. Kamubusad siguro diyan nasa katungdanan, wala na may nalilong sa tuwa. Isulti mo bata siguro, makaingon na, gipatay kay ang nagpatay na siya nagpatay. Ang gianggaan ang nagpatay karon sukat pa kanato mga DDS daw kuno ay dit squad. Asa man na sila konektado? O naman na siya, asa na sila konektado? Nabaday lain ng nahitabo nga patay diri, nabaday lain nga ang pattern tanan, ang describing yung mga sakyanan. Ug katong gingon nila nga giambush dito, hunungan og sakyanan, daghan man dito. Daghan taon nagkakawan dito, mga tao dito. Daghan kay mata nakakita ba, daghan kay mga mata nakakita. Gihunong ng sakyanan dito, gihunong daw na dito. Kamu mismo na lang kung mag-analyze diyan namin sa katungdanan. Analyzean ninyo, ihunong yung sakyanan dito. Taparan do ka motor. Ug ambos, isa ra ka balad ay. Stray bullet yun na sa kay ambos good. Tapos kan nga gi-snipe do. Akong anak naa daw sa mental. Mo to giapas nako dito, dagan-dagan ko agay ko pamahaw, wala ko paniud to, dagan ko dito. Pag abot nako dito sa police station, wala ko gipasulod kay bawal. O bawal mo sulod mader. Kung anong bawal nga akong anak naa diya sa sulod. Giadto nako sulod nako to sa pulisan, wala akong anak dito, naglibot-libot ko, wala akong anak asa nila kitaguan. Paghingon sa pulis nga tuwa sa ikulan, ni sirit ko adto sa ikulan. O karon, pag aton ko sa ikulan, batian na lang nakong akong anak diha gi ko ana giambos daw, giambos. Unsay ambos? O giambos ba ninyo? Nay ipusil na igo ay pulis. Nganong wala pulis na igo? Akong kasingon sila ramong duha ang naigo. Oh. Sobra na kaya na sila kakuan ba? Nag-abusar ba? Nasali kay walang-wala me. Pero dato pa to. Magisuspetsahan, ma'am. Ang nakuan ana ang mga pulis, Dili na tinuod nga pulis may nagpaambos. Gitarong gan itong dakop nato kay i-inquest, so patyon na hinuon. So dili na siya tinuod. Dili mawala kang manang litesya ang pag-question kung anong gipusil ang iyang anak sulod sa mobile patrol. Tuod kuno, may kasaysayan ang iyang anak sa kasong robbery, pero dili kuno kato lisensya aron patyon siya. Kay gani, nag-usab na kuno ang iyang anak. Wala na lang ba daw katungod o higayon ang usa ka tawo sa pag-usab sa iyang kaugalingon? ang ako alang ngano gipusil sila sulod sa sakyanan. Mauron ako nganong ilang gipusil nga akong anak walay warrant, katong isa nay warrant akong anak nganong giapil nila og pusil. Una gipusil nila sa sulod sa sakyanan. Nya nakapusas gud sila. Naabtan dito ang akong anak tawag. Nabuwak na ang ulo. Nga naman tayo magsalit salig ta sa nana manunta sa presinto. Nana dito. Nag-inquest wala yung mga tagtungod. Kaya dito ang akong anak ng mga babae. Giunsa nila. Ilang yuraw-huraw. Igsuon ka ng igsuon mo kawatan. Ha? Gitulak-tulak mo anak din na kanang mga nasa Tugbok Police Station. Picturean ba sila kay Facebook daw. Ingana ba day pagtatar? Kriminal lang ako na. Terorista ako anak. Unsa man gani ang iyang salaod nga nahimo. Patubangon lang unta siya naman tay kanang adto naman tay korte, dalahon man ta dito sa korte, di ba? Ang balita gigipatay sa kaubanan. Sa mga salida lahi man lagi kayo.
Ang kaubanan gani luwaso nila ilang kauban, pat yun ang gatong pulis. Dili man. Leader man kaangat man nagsagot sa balita dia. Nakaroon sila sa pagduha-duha kung mahatagan pa ba hustisya ang iyang mga anak sa ngalan nga bisan gani kunog ang mga kasong gikalambigitan sa daghan ug inilang mga tao wala man gani kuno mataral pa hangtod karon. Unsa ka sensitibo nang gihimo day ng patuan day, unsa din na ka sensitibo day. Pila ka taga-media, pila ka abogado gipatay. Hilap ta nila gikusi ba sila, wala man na sila gikusi. Ug nga na mga ganang pamutaod na to diri sa tong panggobyerno diri sa tong wala naman ay nalilong sa tuwa diri kung kinsay nagpatay diri dili naman nato naman. Sir, wala na nalilong sir ba? Kung taon siya may salaod na himo sa para sa nang nangahitabo dahil karon diri mga kauban din nila nang patay ana nag-drive na puro na nagbago pero lang naalay mga kaagi mga kagahapon patyon de gyapon de Marcelo pa ba dito kagaron maayo ko mo yung Marcelo de kay wala may patay ngayong ani. Wala ko makakita nga relax sila. They did their job. Ang problema lang is maayo gyud pagkaplano sa mga nagbuhat nato. Atang gyud sila. Kung sa mga biktima kuno sa Ampatuan Massacre, hanap pa ang hustisya, unsa nakahaang sa ila, nga gipahid ang ngalang kriminal, ngadto sa iyang mga anak. Ug hustisya, naglisod man gani ang pagkapot sa hustisya katong nahimuan sa ingon ni kanang mga Ampatuan. Nakapot na ba nila ang hustisya? Nga mas arang-arang pa man to sila sa mua, mga abogado pa tong uban taga media. Ang tungod kay ang kalaban nila adunahan. Kami unsa may mo igakuan? Taon sa among pagpanginabuhi matag adlaw. Hago kaayo kay nandarami nagluto og kuan. Sige ginaapas na mo among kuan. Kanan siya unsa may among igagasto? Mapicture ako siya sa kasakit sa akong anak, sir. Nag-anto siya sa kasakit. Iman kag-ikit pag-ayo niya, tapos bira lang ang kip. Kung sa kasakit, gibalian pa yun siya. Niyang kuan. Kaya nangutana man siya, kaya pag kuman niya, anak man daw akong anak naman sa daig ka. Nabalik man akong kuan. Kamot. Niya mo ito pag pinagsigtajak-tajak, masinggit akong mga tama na siya. Di na lagi niya ani magkagawas. Kaya yun naman, kuan na yun, napalabi akong bana, kaya grabe naman na kaayo. Ang patay na hindi na siya masulban. Krimen yung gyapon na, di ba? Kriminalidad gyapon na siya. Dako nga krimen kay kinabuhi ang yung ipangkuha. Ang tao nga nagkasay mo kisalaon. So, dadon man na sa korte. Kung tinuod ba na siya nakasala, di ba ipriso? Na atay mga abogado, na atay mga judge, sa may mga pulos na dayanan nila. Ang korte, wala na din na pulos na Sabi daw na, kuwan, nadala na siya. Digawas, gansa, paggawas, patay lang yapon. Kung may kaso sir, wala man may bayad. So, walay kaso. Oo, may kaso. Ilubong na lang nato, niya pagkahuman hilakan, pagkahuman, human na. Ano? Anak na lang inyo ha. Wato na lang. Unta, maundang na ni siyang mga inani nga mga binuhatan ba? Kana kung nagbuhat ni ini, unta, mapahamtangan na sila sa silot nga angay sa ilaha. Kay dili man na, wala may balaod nga gihimo da sa ato ang balaod sa Pilipinas. Walay balaod nga gihimo. Na makasala ang tao, at yun. Wala man siguro. Ang kapulisan sa Tugbok Police Station nagsubo pod kay kumbaga na question ang ato ang kakayahan ba o ato ang liderato apan nilingkamot ni dyan na ma-overcome ka na mga panghitabo sa amo. Wala ko makakita nga relax sila. They did their job. Ang problema lang is maayo gyud pagkaplano sa mga nagbuhat ngadto. Nag-atang gyud sila maayo, giampos gyud, nag-atang gyud, snipe. So what can an ordinary policeman do? To fight it out with the attackers.
Pero mapaspas ganyan si nilayas ang mga attackers, sirit nila sa kinan, so sa pamahimos ng pulis, wala man sila tako para mulupad yung bukuro nila. What if the family will say, sir, na namaka? Pero yun sila, ay sa have said, nasabtan na mo sila. Sabtan na mo ilang gibate. Sige lang, dahil lang sila sa ilang gibate. Atuad yung i-observe or maski na dyan i-observe dahil nato ang saktong mga proseso o mga procedure. Dunay mga butang dyan nga dili jud nato malikayan jud. Idawat ako ka na ulawan mi atong kapangitabo. Nga na mismo sulod sa akong patrol car na igo ang duha ka pineriso. Naulawan mi. Naputo question ang among abilidad sa pagdepensa sa among mga pineriso. Naulawan mi. Kung ikaw, commander, gusto ba ka maulawan ka? Ha? Kung imong gustong patyon itong mga tawanan, dito pa sa patrol car nimo, gusto yung pakaulawan gid imong kagalingon. Ha? Kung gustong patyon to sa pulis, dito ra sa pagdakop. Ihaw na to dito. Nganong pabutong pa mo na nasa kustodiyan nimo, sakay sa patrol car, paingon na mo dito para mag-file og kaso. Kung di man gini mo patyon sa patrol car, kangilad pa tanaw na nga nagkadugo ang patrol car nimo tungkol sa inability to defend your prisoner in custody. Alang sa mga taong espiritual, sa karaang panahon, patyon gayod ang makasasala. Apan sa panglantaw kaha sa mga eksperto, labot kinaiya sa katilingban, dawat baka nila ang patay, o dawato na lang baka nato kini, o dawat na lang yun. Pirmi mi nagaampo sa ilaha, o as a part sa among simbahan, we are praying for peace and order in the whole Davao City. And I believe na time will come, no, na ang Davao City na mahimong magmalinawon. Kaya wala man na imposible diha sa pag-ampo. In Article 3, no, sa Bill of Rights, doon naman ko gisulti dito nga sa Section 1 nga, no person shall be deprived of life, liberty, property, without due process of law. So kung sulti tag due process, di gid siya angay nga buhaton gid siya murag para sa tuwa, marag anaray na lang gid ba nga tungod kay daghan mga matay sa mga anak ng punta, nga dapat unta padulong sila sa korte, padulong ba sila sa pesuan, padulong sila sa cemetery. Logical good job. There's something wrong in our system. We are reaching out even those who are in, diba, influence of drugs, atong mga rugby boys, and then we go to parks, no? Amo silang sangyawan nga adunay paglaom. Adunay paglaom diha sa Ginoo. Pero isip ko sa nga conscious ka as a human being, rational ka, you know what is good from bad, sa ethics, you know what is right from wrong. So makita po din mo ba nga unsa gyud tama, unsay mali, unsa itong mahimo, unsa itong matabang sa atong society nga dapat mawala ang kanang kultura nga atong nakita sa mismo sa Davao City. So ato man gud i-elaborate og maayo ang blue season. Kung kini ato i-compare sa patron-client relationship, ang bossism man good from the root word ano niya nga boss ba, bossing, ay intimidation, ay coercion. Unya, ang patron-client relationship, kumbaga, mismo ang patron, ang mayor, o ang leader, ang kliyente ay mga constituents. Sa karon, di po na ako masulti-sulti kung unsa bagyod ang atong nakita karon diri sa Davao City. Kung doon na bagyod bossism, ang patron-client relationship. Mabutay nakita nga mga ebidensya. Kay ang church manggod mo kini ang ospital sa mga kalag. Dili kini lugar para sa mga tawo nga mga perpekto ug mga tama. Mo nang kaning church instrumento ni siya nga mo reach out ta sa laing mga tawo nga nanginahanglan pa. Nanginahanglan og Ginoo, nanginahanglan paglaom ug nanginahanglan kamatuoran. Kay daghang mga tawo karon wala nakabalo sa kamatuoran mo nang usahay dali lang sila maadto sa, di ba, kalaglagan o makabuhat og mga desisyon nga dili tama. Dagantag panglantaw sa unahan diin bation nato panagsa nga tama kini ug husto kini nga lakang. Gani daghan ka nato nga mangtunog na lamang sa mga taong iyang naagian tungod og alang sa iyang panglantaw o kahinam nga makabot ang gidanggong unahan. Pero nagtuo kami nga walay unahang atong makabot kung ang dalan nga atong gisubay gisabligan ta sa atong kinaiyang ngilan kay si bisan kinsa
nga nasabligan sa atong kadaot aron maabot lamang sa unahan mao'y mag-agulo ug mamahimong atong baba sa pagpuyong malinawon sa unahan. Walay unahang malambuon kung ang mipuyo sa maong unahan yawanon, ilabi na kung padayon ang pagtaob sa luha sa matag dugong mibaha.